May mga salamin sa bahay na tila walang ginagawa kundi ipakita ang reflection mo. Walang mali sa kanila, tahimik lang silang nakasabit sa pader, tahimik na nakatayo sa mga sulok. Pero paano kung isang araw may makita kang hindi ikaw, kundi isang batang hindi mo kilala. Nakatayo siya sa loob ng salamin, hindi siya gumagalaw, hindi siya kumikibo, pero malinaw mong ramdam na ikaw ang tinitignan niya. Hindi siya reflection, kundi isang presensyang tila nakakulong sa likod ng salamin. Bago natin ipagpatuloy ang nakakakilabot na kwentong ito, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa Takip Silim Files. Isa ka sa mga naunang nakakaalam ng mga kwentong pilit na itinatago, mga misteryong hindi karaniwang tinatalakay sa mga pahina ng kasaysayan, kwento ng dilim, kwento ng kababalaghan. Ganito nagsimula ang kwento ni Clara, isang 30 anyos na guro sa isang pampublikong paaralan sa Laguna. Tahimik siyang namumuhay mag-isa sa isang bahay na minanapan niya mula sa kanyang lola. Isang lumang bahay na may mga antigong gamit, maingay na sahig at may amoy na lumipas na panahon. Isa sa mga naiwan sa bahay ay isang napakalaking salamin, gawa pa raw noong panahon ng Kastila. Mabigat, may ukit ang kahoy na frame at ang salamin ay medyo mapusyaw na tila luma na rin ang refleksyon. Sa simula, hindi ito pinansin ni Clara. Isinabit lang niya ang salamin sa kanyang kwarto. Pero simula noong gabing yun, may nagbago. Sa unang gabi, may narinig siyang mga yapak sa sahig. Mabibigat, mabagal. Akala niya ay daga, ngunit nang tumingin siya sa salamin, napahinto ang kanyang hininga. Isang batang babae ang nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Maputla, nakaputing damit, basang buhok, at higit sa lahat, wala siyang anino sa sahig. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam ni Clara ang malamig na hangin na dumapo sa kanyang batok. Nang tumingin siya sa aktwal na gilid ng kama, wala namang bata, pero sa salamin, nandoon pa rin ito. At mula roon nagsimula ang gabi-gabing bangungot. Sabi ni Clara, "Sino ka?" Pero hindi sumagot ang bata. Hindi siya umiimik. Nakatingin lang sa kanya si Lisa mula sa loob ng salamin. Tsaka daan-daang ngumiti. Isang ngiting malamig. Walang saya, walang buhay. At bago makapagsalita si Clara, daan-daang inangat ng bata ang kanyang kamay at itinuro ang likuran ni Clara. Napakabilis ng tibok ng puso ni Clara. Nanginginig ang kanyang tuhod habang daan-dahan siyang lumingon. Wala siyang makita sa kanyang likuran. Pero nang ibalik niya ang tingin sa salamin, ang batang si Lisa ay nasa mismong likuran na niya sa refleksyon. Nakatayo, nakangiti, nakatingin diretsyo sa mga mata niya. Kinabukasan, pinilit ni Clara na wag nang pansinin ang nangyari. Itinabi niya ang salamin at tinakpan ng makapal na kumot. Ayaw na niyang makita ang refleksyon. Ayaw na niyang makita si Lisa. Pero kahit natatakpan ang salamin, tuwing gabi may naririnig pa rin siyang mga mahihinang iyak mula sa ilalim ng kama o minsan sa mismong kisame ng kanyang kwarto. May mga tunog na tila gumagapang, parang mga kuko sa kahoy, para bang may taong pilit lumalapit sa kanya. Pero hindi siya makita sa mata, kundi sa pandinig. Isang gabi nagising si Clara na parang may malamig na kamay na dumadampi sa kanyang braso. Nanigas ang kanyang katawan, hindi siya makagalaw agad. Nang makabawi ng lakas, dali-daling hinila ni Clara ang kumot at doon nakita niya ang bakas ng kamay sa kanyang balat. Pula, malinaw, hugis na maliit na palad ng bata, pero ang pakiramdam, nagyayelo, parang tinakpan siya ng malamig na kamatayan. Sa sobrang takot, agad siyang nagtungo kila Aling Mercy, ang matandang kapitbahay na matagal nang nakatira sa lugar. "Aling Mercy, may tatanong po ako tungkol po sa salamin sa aming bahay." "Ay anak, hindi mo ba alam ang kwento sa likod niyan?" "Hindi po, ano pong ibig niyo sabihin?" "Bago pa mapunta sa inyo ang salamin niyan, sa dating may-ari niyan, may nangyaring trahedya. May batang babae raw na nahulog sa hagdan sa itaas. Bata pa siya noon. Ang pangalan niya Lisa. Sabi ng mga matatanda, uling beses siyang nakita ay sa harap ng salamin yan. Hanggang ngayon may nagsasabing hindi siya nakakaalis. At kung sino man ang gumagamit ng salamin, sinusundan niya. Pinapanood, inaanyayahan." Sa gabing iyon, dahan-dahang bumalik si Clara sa kanyang bahay. Walang ilaw, tahimik, tila mas malamig ang hangin sa loob. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto, nakatayo sa gitna ang salamin. Nakalabas na ang kumot na itinakip niya rito. Tila may nag-alis. At sa loob ng salamin, si Lisa nakangiti. Hindi na siya nakaputing damit, naka-night gown na siya ngayon. Hawak-hawak ang isang lumang manika. Nangingitim ang ilalim ng kanyang mata, nanunuyot ang balat, pero ang ngiti mas malalim na.
At sa mismong salamin may sulat, isinulat gamit ang tila pulang likodo. Dugo, mabagal, nanginginig ang mga letra. Ang nakasaad, "Gusto mo bang sumama?" Kinabukasan, hindi na muling nagising ng maayos si Clara. Pagmulat pala ng kanyang mga mata, agad niyang naramdaman ang hapdi ng kanyang balat. Nang tumayo siya mula sa kama, napansin niyang puno ng kalmot at sugat ang kanyang mga braso, binti at likod. Mga hiwang tila ginawa ng matatalim na kuko. Ngunit walang kahit anong ebidensya ng pagpasok ng ibang tao sa kanyang kwarto. Wala ring hayop. Ang tanging kasama niya sa buong magdamag ay ang salamin. Sa bawat gabi na lumilipas, tila may puwersang unti-unting kumakain sa kanyang lakas, sa kanyang sigla. Hindi siya makatulog na mahimbing sa bawat pagdilat niya sa gabi. Para bang may malamig na presensyang nakamisid lamang sa dilim. At sa tuwing sisilip siya sa salamin, ang kanyang reflection ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang mga matay dumidilim, ang kanyang balat ay pumuputla, at sa likod ng kanyang imahe, laging naroroon ang batang si Lisa. Tahimik, nakangiti at tila inaanyayahan siyang lumapit pa. Sa takot at pagkalito, nagtungo si Clara sa isang lumang parokya. Doon ay sinalubong siya ng isang matandang pare, si Father Domingo, na agad napansin ang pagkabalisa sa kanyang muka. "Father, kailangan ko po ng tulong. May isang batang babae sa salamin. Hindi siya normal." Si Lisa, kilala ko ang kanyang kwento. Marami na ang nagtanong sa akin tungkol sa salaming yan. Ipinanganak siya sa isang lugar na puno ng bigati at namatay sa trahedya. Ngunit ang kanyang kaluluwa, hindi kailanman tumawid sa kabilang buhay. Siya ay nanatili, nahulog sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay. Nagpatuloy ang pare at ipiniliwanag kay Clara na ang salamin ay isang portal, isang daanan ng mga espiritong nawawala o naligaw o tumangging umalis. Ngunit kakaiba si Lisa. Siya ay hindi basta multo. Siya ay isang aninong may layunin, hindi lamang upang maghigante, kundi upang makahanap ng kapiling. Isang kaluluwang mapapalitan niya, isang katawan na pwedeng tuluyan niyang angkinin, at kung hindi maaagapan, si Clara ay magiging bahagi ng salamin habang buhay. Nung gabing iyon, binalikan ni Clara ang bahay. May dala siyang banal na tubig, dasal at ang mga payo ng pare. Ngunit pagpasok niya sa kwarto, tila huli na ang lahat. Ang mga kasangkapan ay hindi na nasa kanilang tamang lugar. Ang kama ay itinulak palayo sa dingding. Ang mga kortina ay nakabuka at sa gitna ng silid, nandoon ang salamin nakaharap sa kanya, parang nag-aanyaya. At sa paligid ng salamin, may mga bakas ng maliliit na paa sa sahig. Mga yapak na tila basa at nanggagaling sa kabilang mundo. Ang hangin ay lumamig, ang ilaw ay unti-unting pumipitik. Tumigil si Clara sa tapat ng salamin at huminga ng malalim. "Lisa, kung nandyan ka, sabihin mo, anong gusto mo? Anong kailangan mo mula sa akin?" Walang sumagot, ngunit sa salamin, dahan-dahang lumitaw ang imahe ng batang babae, si Lisa. Nakasuot ng lumang bestida, hawak ang sirang manika at nakangiti ng pagilid. Sa kanyang mga mata, may ningning ng kasamaan, ngunit may halong lungkot. At saka nagbago ang ekspresyon ng bata. Ang ngiti nito'y lumawak mula sa kanyang mga labi. Lumabas ang malamig at walang tunog na mga salita. "Gusto ko ng kasama, ikaw." Habang sinasambit ito, nagsimulang mag-alon ang ibabaw ng salamin, parang tubig na gumagalaw. Nagkakalas ang mga imahe sa loob nito. Sa bawat segundo, si Lisa ay lumapit, hindi sa pamamagitan ng lakad, kundi parang hinihila ng dilim mula sa loob ng salamin. Dahan-dahan bumabagtas palabas. Si Clara ay napaatras, ngunit tila may puwersang umahawak sa kanyang mga paa. Hindi siya makagalaw. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Lisa, habang ang paligid ay unti-unting nawawala sa liwanag. Sa huling sandali, nakita niya ang kanyang refleksyon, at hindi na ito siya. Isa na itong walang buhay na anyo, maputla, walang ekspresyon, at sa loob ng salamin, si Lisa ay hindi na bata. Isa na siyang nilalang ng kadiliman, nakangiti, at umahawak sa kamay ni Clara, habang ang mundong nasa likod ng salamin ay gumagapang papunta sa kanya. Sa harap ng salamin, si Clara ay napako sa takot, habang ang batang si Lisa ay unti-unting lumalapit. Ang hangin sa kwarto ay tila bumaksak sa kanya, puno ng malamig na pagkabighani. Ngunit ang bata at ang kanyang mga mata na puno ng kasaysayan at paghihiganti ay nagbigay ng isang malupit na pangako, ang pangako na walang katapusang pighati. "Hindi ka aalis dito. Hahanap kami ng paraan upang magkasama tayo."
Sa bawat salita ni Lisa, tila nagiging mas malalim ang dilim sa kwarto. Ang hangin ay nagiging malamig na parang yelo at ang katawan ni Clara ay nagsisimulang mawalan ng lakas. Hinihila siya ng isang hindi nakikitang pwersa papalapit sa salamin, papalapit sa kanyang pagkatalo. Ang salamin ay hindi lamang isang salamin, ito ay isang bitag, isang walang katapusang kulungan para sa mga kaluluwang nawawala. Ang mga mata ni Clara ay kumapit sa larawan ng bata sa salamin. Hindi na siya makatingin sa likuran niya. Natatakot sa kung ano ang maaaring mangyari. Bakit ako? Ano ang gusto mo sa akin, Lisa? Sa mga huling salitang iyon, si Lisa ay bumangon mula sa salamin. Ang anyo nito ay unti-unting nagiging mas malinaw. Ang batang babae ay nagsimulang maglakad papalapit kay Clara at ang bawat hakbang ay parang alon na dumadaloy sa kanyang katawan. Isang presensya na hindi matitinag. Tumigil ang oras sa bawat segundo ng kanilang pagtingin. Hindi mo ba alam, Clara? Ang mga kaluluwang tulad ko hindi kailanman umaalis. Naghahanap kami ng kasama, lahat kami, ngunit walang makakatakas. Habang si Clara ay nagsimulang maglakad pabalik, napansin niya ang isang lihim na salamin, isang refleksyon na hindi katulad ng iba. Sa gilid ng salamin, may isang matandang larawan na nakasabit. Ito ang larawan ng isang pamilya. At sa gitna, isang batang babae na mukhang pamilyar, si Lisa, sa isang oras na hindi pa siya naging multo. Lisa, ikaw ba ito? Sa mga salitang iyon, ang salamin ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Ang larawan sa loob ng salamin ay lumabo at nagbago. Naging isang kwento ng pagkawala, ng kalungkutan at isang pamilya na pinili ng kapalaran upang magtaglay ng pigati sa bawat henerasyon. Ngunit ang mas malupit na bahagi ng kwento ni Lisa ay hindi pa natatapos. Ang mga kaluluwang nawawala sa salamin ay hindi basta naglaho. Si Lisa ay hindi lamang naghahanap ng kasama. Siya rin ay naghahanap ng paraan upang palitan ang mga kaluluwang ito upang magkaroon ng isang bagong katawan, isang bagong buhay. Kung hindi ka sasama, papatayin kita. Hindi kita bibigyan ng pagkakataong makalabas. Dahil sa galit ng batang si Lisa, ang salamin ay nag-alon na parang dagat at sa bawat alon, si Clara ay nadarama ang sakit na dulot ng isang kaluluwang hindi makahanap ng kapayapaan. Hindi kayang magtagal ni Clara sa labas ng salamin at hindi rin siya kayang iligtas. Ang tanging paraan na natutunan niya sa gabing iyon ay magpasya kung magpapasakop ba siya kay Lisa o babalik siya sa dilim. Habang si Clara ay nakatayo sa harap ng salamin, ang bawat segundo ay tila tumigil. Ang malamig na hangin ay nagmula sa loob ng salamin. Hindi na siya sigurado kung ano ang salamin ba, ay isang pinto o isang bitag. Ang mga mata ni Lisa, puno ng kalungkutan at galit, ay nakatutok kay Clara at sa bawat sandali ng kanilang paghaharap, parang mas tumatagal ang oras. Hindi ka na makakalabas. Hindi mo ba nakikita? Hindi ka pwedeng magtago. Hindi mo kayang takasan ang pagkatalo mo. Ngunit sa kabila ng matinding takot na nararamdaman ni Clara, may isang bagay na nagsimulang magbukas sa kanyang isipan. Isang kwento, isang lihim na siyang magbibigay dahilan ng lahat ng ito. Ang lahat ng mga hudyat, ang mga palatandaan ay magtataglay ng isang mensahe. Isang mensahe mula sa nakaraan, isang kwento ng isang batang nawawala, isang kwento ng pagkakasala na hindi natapos. Lisa, paano ko matutulungan ka? Bakit ako? Sa tanong ni Clara, si Lisa ay nagsimulang maglakad papalapit sa kanya. Ang mga paa ni Lisa ay hindi dumidikit sa sahig, para bang lumulutang siya. Ngunit ang sakit na dulot ng bawat hakbang niya ay nararamdaman ni Clara. Ang katawan ni Clara ay hindi makagalaw. Ang takot ay parang pader na nagpapahirap sa kanyang huminga. Wala nang makakatakas, Clara. Ang iyong katawan, ang iyong kaluluwa, magiging sa akin na. Hindi mo na ako maiiwasan. At sa mga salitang iyon, si Clara ay nagsimulang mapagod. Parang ang lahat ng kanyang lakas ay unti-unting nawawala. Hindi na niya kayang tumakbo, hindi na kayang umalis. Ang salamin ay hindi lamang isang larawan. Hindi ito isang simpleng peraso ng salamin. Ito ay isang pinto at ang pintong iyon ay naglalaman ng isang nakatagong kasaysayan ng kasalanan. Ang salamin ni Clara ay hindi lang basta isang salamin. Ito ay isang gamit, isang kasangkapan ng mga nawawalang kaluluwa. Sa bawat taon ng pagiging bahagi ng kanyang pamilya, nagkaroon ng isang sumpa. Isang sumpa na nagmula kay Lisa, ang batang namatay sa trahedya sa loob ng bahay na ito. Si Lisa ay hindi isang ordinaryong batang multo. Siya ay bantay ng mga nawawalang kaluluwa sa loob ng salamin. Si Lisa ay hindi ang una, siya ang pinakauli. At ang kanyang mga mata ay laging naghahanap ng isang kaluluwa na magiging kapalit niya. Si Clara sa pagkakataong ito ay tila siya ang magiging kapalit. Kailangan ko ng isang kaluluwa, ang iyong kaluluwa.
Ang mga huling salitang ito ay nagbigay daan sa katapusan ng kwento. Ang salamin ay nagsimulang mag-alon, parang nagiging dagat ng dilim, at habang si Clara ay nakatutok sa kanyang takot, ang pinto ng salamin ay nagsimulang magbukas ng mas malapad. Isang daan patungo sa isang dilim na hindi matutulungan ng kahit anong panalangin. Siya na ang magiging susunod na bahagi ng kwento ni Lisa, isang bagong kaluluwa na hindi nalalabas. Sa bawat galaw ni Clara, parang ang oras ay humihinto sa kanyang harapan. Ang takot na nararamdaman niya ay parang mga kamay na humihigop sa kanyang kaluluwa. Si Lisa, ang batang multo na nasa salamin, ay patuloy na nagsusungit at nangungusap ng may malupit na hangarin. Kailangan mo ng kaluluwa, Clara. Hindi mo na ako kayang iwasan. Ang mga mata ko ay nakakabit na sa iyong kaluluwa. Si Clara ay hindi na makagalaw. Ang bawat sulyap kay Lisa ay nagiging isang malupit na pagsubok. Ang salamin ay hindi isang salamin lamang. Ito ay isang pinto ng kasaysayan ng puno ng mga kaluluwang naglalakbay, naghahanap ng kapalit. Si Lisa, ang batang pumanaw, ay hindi na muling makakalaya hanggang may kaluluwang walang kalaban-laban na pumasok sa kanyang lugar. Lisa, ano bang gusto mo sa akin? Bakit ako? Ano bang kasalanan ko? Ang mga salitang iyon ay tila isang malungkot na tugon sa walang hangganang kalungkutan ni Lisa. Wala nang kasalanan, wala nang makakatakas. Ang bata ay isang galit na kaluluwa na hinahanap ang kanyang huling biktima. Ang kwento ni Lisa ay nagsimula sa isang trahedya, isang aksidente na nagdulot ng kanyang pagkamatay sa isang madilim na gabi. Ngunit sa likod ng kanyang malungkot na pagkamatay ay isang lihim na mas madilim. Si Lisa hindi lang basta isang bata na pumanaw. Siya ay isang kaluluwa na hindi makaalis, isang kaluluwa na naiwan upang manghawa, upang maganap ng isang bagong tahanan sa katawan ng ibang tao. Tama na, matagal na akong naghintay, ngunit hindi ko kaya maghintay pa. Kailangan ko ang iyong katawan at ang iyong kaluluwa. At sa mga huling salitang iyon, nagsimula nang magsalubong ang kanilang mga mata. Ang bawat hakbang ni Lisa ay nagpapalalim ng dilim sa paligid ni Clara. Ang hangin ay nagiging mabigat, parang pinipiga ang bawat hininga ni Clara. At habang si Clara ay napapako sa takot, isang bagay ang nagsimulang lumitaw mula sa dilim, isang figura na tila hindi ganap na tao. Hindi ko kayang gawin ito. Ayoko. Ngunit si Lisa ay hindi na naghintay. Sa bawat segundo, ang dilim sa paligid ni Clara ay lumalim at ang salamin ay nagiging isang malaking daan patungo sa isang pook na hindi kayang isalaysay. Ang mga kaluluwa ay naglalakbay na parang alon sa harap ni Clara, naghihintay ng isang bagong biktima. Si Lisa ay hindi nag-iisa. Siya ay may mga kasama, mga kaluluwang tulad niya na naglalakbay sa ilalim ng salamin. Malapit na, Clara. Malapit na. Sumama ka na. Sa isang huling pagtingin, ang salamin ay nagbukas ng isang pinto patungo sa kailaliman. Ang mga mata ni Clara ay naglabas ng mga luha, ngunit wala siyang magawa. Ang kanyang katawan ay hindi na tumatalima sa kanyang mga utos. Si Lisa ay nagpatuloy na naglalakad patungo sa kanya. Ang mga kamay niya ay naglalaman ng pangako ng isang hindi natatapos na pagkatao, isang kaluluwa na nagiging bahagi ng kanyang katawan, isang kasaysayan na magiging bahagi ng kanyang laman. Si Clara ay hindi na makalabas. Siya na ang magiging susunod na kaluluwa na lilitaw sa loob ng salamin. Sa mga sandaling iyon, hindi na nagawa ni Clara na magsalita. Ang katawan niya ay nagiging bahagi ng kalungkutan at dilim na pumapalibot sa kanya. Si Lisa, ang batang nawawala, ay hindi na isang kaluluwa na humihingi ng tulong. Siya ay naging isang lilalang na may layuning magtago ng kanyang galit, isang galit na hindi matitinag. Ngayon, ikaw na ang magiging aking tahanan. At sa bawat salitang iyon, parang ang lahat ng nasa paligid ni Clara ay nawawala, natutunaw sa dilim. Ang salamin na siyang naging pinagmulan ng takot, ang naging pinto ng walang katapusang paghihirap, ay nagiging bahagi ng kanyang katawan. Ang malalakas na tunog na hangin ay parang mga yapak ni Lisa, papalapit hanggang sa wala nang makalaban. Ayoko, hindi ko na kayang gawin ito. Pero ang takot na nararamdaman ni Clara ay wala nang saysay sa mga mata ni Lisa. Siya ay isang piraso na lamang, isang kaluluwa na nagsisilbing tahanan para sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bahagi kay Clara na hindi pa sumuko. Isang bahagi na naglalaban upang makalaya mula sa pagkakaangkla sa salamin. Ang puso ni Clara, bagamat puno ng takot, ay lumalaban pa rin. Kailangan kong makaalis. Kailangan ko siyang mapigilan.
Ang lakas ng loob na iyon ay nagbigay sa kanya na pag-asa. Bigla parang ang salamin ay nagkaroon ng kakaibang ningning. Isang ilaw na hindi mula sa labas, kundi mula sa kailaliman bahagi ng kaluluwa ni Clara. Ang salamin na kanina ay nagpapakita lamang kay Lisa ay nagsimulang magpakita ng mga alaala ni Clara. Ang alaala ng kanyang pamilya, ang mga mata ng kanyang ina, ang mga araw ng masayang kabataan. At sa isang muling pagsabog ng ilaw, si Clara ay nakawala. Ngunit sa kanyang paglaya, si Clara ay hindi naging buo. Ang bahagi ng kaluluwa ni Lisa ay naiwan pa rin sa kanya, isang peraso ng bata na maghihintay sa tamang panahon upang muling lumitaw. At ang salamin na siyang naging pinto ng mga kaluluwang nawawala ay nananatiling naroroon, naghihintay na muling makakita ng isang bagong biktima. Hindi ko kaya maging siya. Si Clara ay nakalabas sa dilim, ngunit ang salamin ay muling naging buhay. Sa susunod na pagkakataon, ang salamin ay maghahanap ng bagong katawan na papasok sa pinto ng kanyang kaluluwa. Si Lisa ay hindi nawawala, hindi siya aalis, at sa kabila ng lahat ng ginawa ni Clara, patuloy siyang maghihintay. Ang mga kaluluwa na nasa loob ng salamin ay maghihintay ng isang bagong katawan, sa isang bagong biktima, at ang kwento ni Lisa ay hindi pa tapos. Kung ikaw ay nabighani o natakot sa kwentong ito ng isang kaluluwang nakakulong sa salamin at nais mong tuklasin pa ang iba't ibang misteryo, kababalaghan at mga nilalang na naglalakbay sa pagitan ng ating mundo at kabilang buhay, mag-subscribe ka na sa Takip Silim Files. Dito bawat kwento ay hango sa mga alamat, tunay na karanasan at hindi maipaliwanag na pangyayari na bumabagabag sa ating isipan sa tuwing sumasapit ang dilim. I-like ang video kung naramdaman mong may malamig na hangin sa batok mo habang nakikinig. At i-share ito sa mga kaibigan mong mahilig sa mga kwentong kababalaghan o sa mga taong matagal mo nang pinaghihinalaang may itinatagong lihim sa kanilang mga salamin. At huwag kalimutan ang notification bell dahil sa susunod na kwento, baka hindi na lang multo sa salamin ang tumingin pabalik sa'yo.